Panoorin natin ito mga idol, isang Pinay champion, binulabog ang Amerika, isang undefeated parang Pacquiao pag bumitaw. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my. Oh, she's running up out of here. Oh! Balitang esports, nag-aatikabong mga laban. Matapos nakuha ni Manny Pacquiao ang tagumpay sa boxing at nag-iisang 8th Division World Champion, isang alamat na nagpatunay sa buong mundo na ang pusong Pilipino, kahit maliit sa tingin ng iba, kayang lumaban sa pinakamalalaki. Followed him with the left hand. Did it twice in a row in the second one. Dropped Julio. This is some prospect, Bobby. To me, he's every bit as exciting as Prince Nassim Hamed. He really is. He can punch it. Ladies and gentlemen, referee Bill Clancy has to step in and victory and still the IBF Junior Featherweight Champion of the world. Dahil kay Pacquiao, nagbago ang tingin ng mundo sa mga Pinoy boxer. Hindi na tayo basta underdog. Hindi na basta pampataba. Oh, down, it's down, it's down. And I think it's out. It's over. That's it. Oh, what a Well, we knew it was beautiful ending to At ngayon, may bagong pangalan na unti-unting umaangat. Hindi maingay, hindi mahilig sa drama, pero bawat laban, ramdam ang bagsik. Siya si Shera May Patricio, ang Pinay fighter na tinatawag ng ilan na babaeng Pacquiao, tubong Nueva Ecija. Pero ngayon, nakikipagsabayan sa Amerika habang dala-dala ang bandera ng Pilipinas. At sa bawat pag-akyat niya sa ring, isang mensahe ang malinaw. Handa siyang makipagdigma kahit kanino. Sa kasalukuyan, hawak niya ang 8 panalo, 3 knockout, at wala pang talo. Sa loob lamang ng maikling panahon, marami na agad ang nakakapansin sa potensyal niya. May ilang boxing fans pa nga ang nagsasabing kapag nagpatuloy ang momentum niya, posibleng maging isa siya sa susunod na malaking Pinay star sa boxing. Pero hindi lang record ang dahilan kung bakit siya kinatatakutan. Bago pa man siya maging professional boxer, dumaan muna siya sa matinding amateur background. May 31 panalo. 2-time Junior Olympic champion, Golden Gloves champion, kaya hindi nakapagtataka kung bakit disiplinado, matalino at kalmado siyang lumaban. At ngayon, hawak niya ang WBA at NABF titles habang tuloy-tuloy ang pag-akyat sa rankings. Hindi siya maangas, hindi siya palasalita. Pero bawat laban, may pinapatunayan. At para maintindihan kung gaano siya kadelikado, balikan natin ang isa niyang matinding laban sa Amerika. Naganap ito sa Valley Forge Casino Resort sa Philadelphia. Sa kabilang sulok, naghihintay ang Amerikanang si Randy Lynn Morales. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Pagbukas pa lang ng laban, halatang preparado si Patricio. Kalmado, kontrolado. Parang ilang hakbang na agad ang lamang niya. Mabilis ang footwork, matatalim ang jab, at eksaktong-eksakto ang distansyang ginagamit niya. Wow, nice. Forward, so why fight her stepping forward also? You know, we got Morales out here. Sinubukan ni Morales na basagin ang ritmo ng Pinay. Lumapit, nakipagpalitan, nagpakawala ng kombinasyon. Pero bawat pasok niya may kapalit agad na suntok. That's what I'm talking about right there. That type of pressure. Just being in front of your opponent makes him sweat, makes him get a little more nervous, makes him burn a bit more energy. Successful amateur wild. Try. Morales trying to pop up the shell. Get a couple points. Shell right back on it. You see that breath that Morales took? She's already winning. She's already winning. Talking about the pace, you weren't kidding. The pace is insane. Oh my goodness. You see that breath that Morales took? She's already winning. You talked about the pace, Steve. You weren't kidding. The pace is insane. You weren't kidding. I don't think she's. Round 3, lalo pang bumilis ang laban.
Pero dito mas luminaw ang lamang ng Pinay. Mas malinis tumama, mas mabigat, mas ramdam ang bawat suntok. Habang tumatagal, unti-unting nauubos ang depensa ni Morales. Hindi man agad bumabagsak, halatang naiipon ang pinsala. I love the defense. It's not just punches and punches. The defense is moving. Cheryl Nichols teaches her opponent. And then at some point, your opponent will try to match your output and they'll work themselves out. If they don't train like this, they're not going to succeed. Sharon May. Oh my goodness. Oh, she's running up out of there. Oh, that's a knockdown, Keith. Oh, my. May mga sandaling tila napipilitan pang awatin ng referee ang aksyon. Pero sa bawat pagbukas ng laban, patuloy ang pag-ulan ng suntok ng Pinay. You turn back in the jab, got Morales switching positions. Morales is like, Morales is exhausted over this thing. Trying to keep up with his pace is insane. Oh my God. Oh, she's swinging at nothing. Round 5, nag-iba ang aura ni Patricio. Mula sa pagiging kalmado, naging agresibo. Mas mabilis ang kombinasyon, mas matalim ang atake, at mas gigil na tapusin ang laban. Pero matibay din ang Amerikana, patuloy pa ring lumalaban. Hanggang sa dumating ang round 6, ang round na tuluyang bumago sa laban. Biglang bumuhos ang kombinasyon mula kay Patricio. Great. Very good. Good shots thrown by both fighters now. Patricio just wants the entire fight. Non-stop on him. Oh my goodness. Oh my goodness. A beat. Kaliwa, kanan, body shot, sunod agad sa ulo. Parang bagyo ang atake ng Pinay. At dahil sa walang tigil na ulan ng suntok, hindi na nakasagot si Morales. Napilitan ang referee na pigilan ang laban. Technical knockout. Panalo ang Pinay pride na si Shera May Patricio. Ngayon ang tanong mga boxing fans, may tsansa ba si Shera May Patricio na maging future world champion? Ibahagi nyo ang inyong opinyon sa komento at isama nyo na rin kung saan kayo nanonood para makita natin kung hanggang saan na umabot ang suporta ng mga Pilipino kay Patricio. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.